Hello mga kaminang! Magluluto na naman tayo ngayon ng isang masarap na putahe pero napakasimple lang nitong gawin. At kung mahilig ka sa pagkaing manghang, tamang-tama itong recipe na to para sa'yo. Kaya kung ready ka na, samahan mo na ako sa aking kusina at magluto na tayo. Welcome to Minang's Kitchen! Yung parte ng karne na gagamitin natin dito ay kasim or pork shoulder. Tatanggalin nyo yung balat niyan pero mag-iiwan kayo ng konting taba. Tapos, hihiwain natin yan ng maliliit at maninipis na serving portions. Siguro yung kapal niya mga 1/8 inch. Pwede nyo rin yan hiwain ng strips basta maninipis. Pagkatapos nyo, iset aside na muna yan. Bago tayo magluto, ihanda na natin yung gagamitin natin sauce. Magsasama-samahin natin sa isang bowl yung gochujang or Korean chili paste, gochugaru or Korean chili pepper flakes, tapos soy sauce, nilagyan ko din ng mirin, dapat may seal or yung Korean plum extract ang ilalagay pero wala akong mahanap kaya mirin na lang. Maglalagay din tayo ng kaunting rice wine, brown sugar para additional dun sa sweetness natin, at isasama na rin natin yung kalahati ng ating minced garlic at minced ginger. Haluin lang natin yan ng maigi hanggang magsama-sama na yung lahat ng mga ingredients na inilagay natin. Pag natapos na tayo, itabi na natin yan at mag-umpisa na tayo mag-stir fry. Buksan na natin yung ating kalan at ilagay natin ito sa medium flame. Pagkatapos ay ilagyan na natin ng cooking oil yung ating pan. At kapag ready na yung ating pan, ilagay na natin yung ating hiniwang baboy. Ayusin nyo lang yung pagkakalatag ng ating meat dun sa pan. Huwag nyo muna yung hahaluin at hayaan na muna natin yan naka-stay ng ganyan for a few minutes. Siguro mga 2 to 3 minutes o kaya pag nakita nyo nag-iba na yung kulay ng ating meat. Pagkatapos nyan ay pwede na natin yung baliktarin para yung kabilang side naman yung ating maluto. Stir fry natin yung ating meat na mga 3 to 5 minutes pa. O kaya hanggang sa makita nyo na medyo nagla-light brown na siya. Pag ganun na, ihinaan na natin yung ating apoy. At saka natin ilalagay yung natira natin na minced ginger at garlic. Haluin natin yan hanggang sa lumabas na yung aroma ng ating ginger and garlic. Medyo nakulangan ako dun sa oil na inilagay ko kaya nagdagdag pa ako. Maglalagay na rin tayo ng leeks pero yung white part muna. Tapos isasama na rin natin yung ating white onions. Igisa natin ito ng mga around 1 to 2 minutes hanggang sa ma-infuse lang yung flavor ng ating leeks and onions dun sa meat. Pagkatapos ay pwede na natin ilagay yung ating hinandang sauce. Haluin nyo yan maigi hanggang makoat ng sauce yung ating meat. Tapos lutuin natin yan ng mga 3 to 4 minutes para manuot pa yung mga flavors dun sa ating meat. At para magtiken na din yung sauce na inilagay natin. After nyan ay pwede na nating ilagay yung ating hiniwang carrots. Hinuli ko yung paglalagay nito kasi gusto ko medyo may crunch pa yung aking carrots. Pero kung gusto nyo na medyo luto, ay pwede nyo siyang isabay dun sa ating onions and leeks. Para sa akin, 1 to 2 minutes, okay na yung carrots ko. After nyan, ilagay na natin yung ating green part ng leeks. Haluin lang natin yan ng ilang beses. Pagkatapos ay i-garnish na natin ng ating toasted sesame seeds. Patayin na yung apoy at atin na tong iserve. Ito na ang aking version ng Korean style spicy stir-fried pork. Kaya bago tayo matapos, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Minang's Kitchen, i-click mo na yung subscribe button and notification bell for more recipes. Masarap itong kainin kasama ng perilla leaves or lettuce, pero syempre pwede rin naman ang rice. Okay, kain na!